Ating pong message ngayong umaga ay may kinalaman nito sa mga desisyon natin sa buhay. Ayan. So whenever po na marinig nyo sa akin yung word na decision, okay, I'm also referring dun sa word na choice. Okay, parang pareho lang sila eh. Kasi the moment you made your choice, you're making your decisions. Okay, so importante na mapag-usapan natin ito ngayong umaga dahil naniniwala po ako lahat tayo merong choice. Binigyan tayo ng Lord ng free will. Freedom of choice, sabi nga. So, we make choices and choices make us. Nare-realize nyo po ba na the biggest part of your life today, yan po ay resulta ng mga choices at mga decisions na ginawa natin in the past. At kung ano pa yung magiging ikaw sa future, yan din ay result din ng mga decision na gagawin mo today. Okay? Yun yung mga choices na gagawin mo today. Pero ang unang-unang encouragement ko po sa bawat isa sa atin, alam ko nagkaroon tayo ng mga choices o mga decisions in the past na medyo hindi naging maganda yung result. Pero dapat po, yung mga decisions, yung mga choices na ginagawa natin in life, dapat matuto tayong maging responsible. Dapat matuto tayong maging responsable sa mga ginawa nating decision in order for us to move on. Kasi merong mga decisions tayo nagawa na talagang maaaring siguro nagkamali tayo doon sa mga choices and decisions na yon, but be responsible para tayo makamove on. Okay? Like for example, bigyan ko kayo ng isang example about making choices. Di ba? Minsan nagpe-pray tayo kay Lord, sabi natin, Lord, please make me happy. Ayan, sino sa inyo yung nag-pray na Lord, make me happy? Alam mo ba, na every time you pray and you ask God to make you happy, ako naniniwala ako, ang sagot dyan ni Lord, anak, dun sa prayer mo, ang sagot ko, walang iba kundi, I will just bless you, and it's up to you, and it's your choice to be happy. Amen? Naniniwala ba kayo, happiness is a choice? Pagising mo sa umaga, choice mo kung gusto mo maging masaya eh. Choice mo rin kung gusto mo magmukmuk sa mga problema mo eh. Diba? Choice mo yun. Kaya alam mo, life is full of choices. Kaya sabi natin kanina, we make choices and choice make us. Kaya kung ano ka ngayon, malamang yan ay resulta ng mga decision mo nung nakaraan. Okay, pero pag-uusapan natin ngayong umaga because this topic is so important. We talk about prayer, we talk about trust, hope, faith, we talk about, of course, si God ang center ng ating laging pag-uusap. At naniniwala ako na, kaya ang Bible talaga is inexhaustible. Talagang lahat talaga ng mga topic, detalye ng buhay talaga, makikita mo talaga sa Bible eh. Ang choice is very important. Even in our salvation, di ba? Sa salvation natin, yung decision natin importante. Importante na piliin natin si Jesus as our Lord and Savior. And that decision determines our destiny. Tama ba? Di ba? Dahil nagdesisyon tayo na kilalanin at tanggapin si Jesus as our Lord and Savior, siyempre, anumang oras na bumalik ang Panginoon, bawiin ang buhay natin, ang destiny natin, siyempre, yung kingdom niya, yung kaharian niya in heaven. So, really, decision determines destiny. And siyempre, yung choice natin is very important. Marami mga tao. Even if you're a seasoned Christian, matagal ka ng Kristiyano, importante talaga na ang decision making talaga ay may basihan. Yun yung pag-uusapan natin. So, ang title po ng message natin ngayong umaga is How to Make a Wise, Biblically Sound Decision. Okay, dapat meron tayong guide, dapat meron tayong basihan in making decisions. Importante po mga kapatid, kasi marami talaga sa life talaga natin, kung babalikan natin, tama ba yung naging desisyon ko?
or pag gagawa tayo ng desisyon, ano ba yung dapat kong gawin? Alam nyo, it's very important. It's very important. Kaya itong topic po na to, talagang importante na mapag-usapan natin dahil magkakaroon po ito ng lasting impact. Yung impact na yon hindi lang sa buhay natin, ganun din po sa buhay ng mga taong nasa paligid natin. Ang tawag po dyan ay cause and effect. Hindi po tayo nabubuhay para lang sa sarili natin. Believe me, church, in every choices, in every decisions na ginagawa natin, laging may nadadamay na ibang tao. May cause and effect. Okay, kaya po ako naniniwala ako that it is something that we should take a closer look. Okay, kasi maraming mga problema nagsisimula sa decision making. Do you agree? Marami church. Kung babalikan mo yung life mo, nako, kaya pala kasi mali yung naging choice ko. Okay, kaya ngayon, pag-uusapan natin ito para at least meron tayong basihan, meron tayong guide pa sa paggawa ng desisyon. Okay, dahil, church, kung hindi po tayo magiging wise, kung hindi po tayo magbabantay sa ating mga decision making, ang sabi ng Book of Proverbs, chapter 14, verse 12, there is a way. Meron tayong mga paraan. Kanya-kanya tayo ng paraan. Diba? Meron tayong mga iniisip, meron tayong mga plano, meron tayong mga choices, meron tayong mga decisions. There is a way that seems right to a man. Akala natin tama, akala natin okay, but its end is the way of death. Mapapahamak pala tayo. Okay, kaya it's very important, church. So, lend me your ears. Okay, hindi naman po ito maghapon, pero sabi ko nga, yung magiging effect nito sa life natin, lasting. Hindi lamang po sa life ninyo, ganun din po yung mga nasa paligid natin. Okay, so I would like us to center on how to make biblically sound decisions. Na yung mga decisions naman natin consist of minor, meron din namang mga major life choices and decisions na nagre-resulta ito either positive or negative result. Okay? So, meron nga pong isang joke bago tayo magpatuloy. Joke po ito, kaya inaasahan ko tatawa kayo. Sa Germany daw, meron daw ng hold up ng bangko. Okay? So, tinutukan niya yung kahera ng bangko. At sabi niya, ibigay mo sa akin lahat ng pera mo. Okay, sa bangko. Okay. So, siyempre, nabigla ngayon yung kahera ng bangko, sabi niya doon sa hold-upper, sige po, pwede po ba ako makahingi ng ID? Nagbigay naman siya ng ID. Nakuha niya yung pera, nga lang, naiwan niya yung ID. So, bad choice. Ayan. Okay? So, yung iba ngayon lang natawa, oh. Late, no? Nagbabuffering, no? Ano yun? Okay. Ginising ko lang po kayo. Alam niyo po, choices and decisions in life talagang is very, very important because it can have a lasting impact sa life natin, ganun din sa mga taong nasa paligid natin. Ano po ang sabi ng Bible about choices? In Book of Deuteronomy chapter 30 verse 19. The Bible says, I call heaven and earth as witnesses today against you that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life. So, church, even in the Bible, talagang binibigyan talaga tayo ng freedom of choice. Sabi niya, ang buhay kasi meron talaga yung blessing at saka merong cursing. Merong life at saka death. Pero kung ako sa'yo, sabi ng Bible, piliin mo yung buhay. Choose life that both you and your descendants may live. Okay? Kasi nga, if you're choosing life, it means you're choosing right choices with right effect. Okay? Again, in Book of Joshua, chapter 4, 24, verse 15, sabi dito, choose for yourselves. Kita mo, hindi naman talaga tayo pinipilit ng Lord eh. Binigyan niya talaga tayo ng free will. Binigyan niya talaga tayo ng freedom. Pero ipinapakita niya rin sa atin. Pinapakita niya sa atin that if you choose life,
of course, yan po ay mag-ano sa atin, magre-resulta yan ng blessing sa buhay natin. Pero kung ang pinipili naman natin is siyempre yung death, di ba? Kung pinipili natin ay mga, alam niyo naman, di ba? Hindi ko na kailangan elaborate. Kung pinipili natin is kasalanan, pinipili natin is mga wrong choices, magre-resulta din yan, mga kapatid, ng hindi rin maganda sa buhay natin. Kaya sabi dito, choose for yourselves this day who you will serve, but as for me and my house, we will serve the Lord. So, Adam and Eve, kung babalikan nyo po, binigyan ng Lord ng choice, di ba? Pwede nyo kainin lahat, sabi ng Lord. Pero wag lang yun. Wag lang yung prutas na yun. Si Noah, binigyan niya rin ng choice. Si Jonah, binigyan ng Lord ng choice. Si Zacchaeus, binigyan ng choice. Si Paul, binigyan ng choice. So in the Bible, talagang binibigyan tayo talaga ng freedom of choice ng Panginoon. And don't let the devil convince you that you don't have the power to choose. Meron tayong power to choose, mga kapatid. Okay? And yung power na yon talaga ibinigay sa atin ng Panginoon. Pero sabi nga ng Lord, pero dapat ang piliin mo yung buhay. Okay? So, ano ba yung key to making wise decision? Well, if you want to make good decisions, you need to listen to God. How? Siyempre, kailangan mo yung Word. In book of Proverbs, chapter 2, verse 5 and verse 9, sabi po dito, if you want better insight and discernment, learn the importance for reverence for the Lord and of trusting Him. He shows how to distinguish right from wrong and how to find the right decision every time. So yun pala, para magkaroon tayo ng discernment, di ba? Magkaroon tayo talaga ng mga tamang desisyon. The fear of the Lord, first and foremost, is very important. Talagang pagka ang tao talaga ay inuunang isipin ng Panginoon at may takot sa Diyos, tama ang desisyon eh. Tama. Pagka talagang, di ba, pag iniisip mo na sandali, mamaya pag-uusapan natin yon, isipin mo talagang, tama kaya itong desisyon ko? Ito kaya ang kalooban ng Panginoon? Di ba, pag ganun ang ginagawa natin, nagiging tama yung desisyon natin eh. Pero kadalasan, pagka selfish tayo at hindi na natin iniintindi yung mga tao nasa paligid natin, hindi natin inaalala ang Diyos, doon tayo nagkakamali ng mga desisyon, ng mga choices. So today, I want to give you at least 5 lang. Alam ko, meron pa kayong mga iba pang alam, pero 5 lang para naman na hindi tayo maghapon dito. At least 5 ways, biblical ways to test, para matest mo, tama ba yung choice ko before making a decision? Okay? So, I'll give you first yung tinatawag na ideal test. So, bago ka magdesisyon, isipin mo muna, kailangan mo munang tanungin yung sarili mo, okay, ano ba ang sinasabi ng Word of God o ng Bible regarding dito sa decision ko na to o dito sa situation na to? Okay, ibig sabihin, bago ka magdesisyon, ano ba ang sabi ng Word? Meron bang harmony sa Word of God yung gagawin kong decision o ito or contrast ito doon sa gagawin o sa Word of God? Okay, so ibig sabihin, always test. Okay, always test and ask yourself. Huwag kang magdidesisyon basta-basta nang wala kang basihan. Okay, ang basihan mo lagi is ano ang sinasabi ng salita ng Diyos pag ginawa ko tong desisyon na to o itong didesisyonan ko na to. Bakit kamo? Bakit salita ng Diyos? Bakit Word of God? Sabi ng Psalms 119 verse 105 in New Living Translation version, sabi dito, your word is a lamp for my feet and a light for my path. So ibig sabihin talaga, yung salita ng Diyos, yun yung nagbibigay sa atin ng liwanag. Yun yung nagbibigay sa atin ng wisdom. Okay? So, kailangan, tatanungin muna natin, ano bang sabi ng Lord sa word na to? O ano ba sabi ng word dito sa gagawin kong decision? Kaya yung word daw yung liwanag eh. Siya yung ilaw. Okay? So, making major life decisions without referring to the Word of God is almost like trying to put something together without referring to the manual. Naniniwala ba kayo ng Bible ay life's manual?
Kaya sabi ko po sa inyo kanina panimula pa lang, pag binasa mo ang Bible, no, sabi ng iba, boring. Hindi po boring. Ang Bible is life's manual. Nandoon lahat. Anything and everything we need is in the Bible. From personal relationship to marriage, parenting, di ba? About faith, about prayer, anything, everything, nasa Bible po yan. Okay? Life's manual nga siya eh. So kung life's manual siya, di ba? Parang cellphone yan eh. Meron kang bagong cellphone, in order for you to operate first, yung bago mong cellphone, mag-ano ko consider ka at mag-ano ka muna, magre-refer ka muna sa manual. Di ba? Otherwise, kung pindot ka ng pindot, maglalak yan. Tama po ba? Nakukuha niyo po? So, refer mo muna sa Bible yung decision na gagawin mo. Okay. Sabi ng Book of Proverbs, sinulat po ito ni Solomon, the wisest natural man, sabi nga natin, di ba? Whoever lived. Okay. So, ang sabi ng James chapter 1 verse 5, if any of you lack wisdom, let him ask of God. So, yung lack of wisdom, minsan na hindi natin, confused tayo, di ba? Hindi natin alam kung paano bang gagawin kong desisyon. Di ba? Alin ba dito sa dalawa? Di ba? Pero sabi ng Bible, God is not the author of confusion. So, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Kaya, di ba, we always pray for wisdom, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. So, first step, church, is you ask wisdom. So dito, ina-acknowledge natin si Lord sa paggawa natin ng mga decision, sa mga choices natin. Kasi alam nyo ba na there are two choices we make? Sa araw-araw in life, maaaring aware ka or unaware, pero merong dalawang choices nagiging basihan natin. Okay. One is, you base your decision on God's Word, kung susundin mo tong ating message ngayong umaga, o binibase mo naman yung decision mo kung ano naman ang sabi ng ibang tao. Diba? Yun ang basihan mo. Hindi kasi sabi kasi ng lolo ko ganito eh. Sabi kasi ng lola ko ganito, na pagka may tumawid na itim na pusa, wag na akong tumuloy. Pero saan mo nabasa yun? Nakukuha niyo po yung point? Okay? So if you base your life on opinions or popular culture or survey, alam mo, you don't have principles to live by. On the other hand, if you base your life on God's Word, yung mga decisions mo, the truth never changes. Truth is always truth. Isinulat ang Biblia according to our calendar 2,000 years ago. Okay. So, kung nakasulat sa Bible 2,000 years ago na mali, church, hanggang ngayon, mali pa rin yun. Amen. Kaya hindi natin binabase yung choices, yung ating decision, base lang sa opinion ng iba. Base lang sa kung ano yung sinabi lang ng iba. Kailangan meron kang basihan. Walang iba kundi yung salita ng Diyos. Kasi kung i-base natin, even sa kultura, di ba? Yung mga desisyon natin, meron mga bad culture eh. Di ba? Meron mga bad culture, mga kapatid. Di ba? Sabi nila, kasi kultura ng ibang bansa na yun, hindi na sila nag-church eh. Culture kasi sa ibang bansa, mag-live-in na lang eh, wag na magpakasal. Kultura kasi sa ibang bansa, divorce ng divorce. Di ba? Well, church, I don't care about other countries' culture. If the Word of God says it's wrong, it's wrong. Amen. Tahimik. Amen. Pag sinabi ng Bible na mali, mali yun. Kasi yun yung basehan natin eh. Amen. Sorry po pero mahal natin ang LGBT. Mahal natin yon. And welcome po kayo dito sa church. Kasi alam ko talagang ang Holy Spirit talaga yung magwo-work. Amen po ba? Palakpakan nga natin sila.
Ibig ko pong sabihin, we love LGBTQ+, or minus, kung anong tawag mo doon. Mahal natin sila. Ang ayaw po natin siyempre, yung mga acts. Yung mga maling ginagawa. Okay, naintindihan niyo po Kasi dito po sa VOCC, welcome po kayo. Welcome kayo dito. Mahal namin kayo. Okay? Kasi ang hindi lang po natin, siyempre, kinokondone yung mga maling gawain. Amen. So, again, kasi sa ibang bansa, Pastor, ganito yung kultura. Well, I don't care about any other country's culture. Basta kung ano yung sabi ng Bible, yun sundin natin. Kasi we have a choice to live or to build our life. If you reject, disobey, or ignore God's principle, ikaw din naman ang masasaktan Ikaw din. Walang iba. So the first question in a decision is, ano bang sabi ng Lord? What does God say about it? If God says it's okay, then okay. Pero kung hindi okay, then hindi ko gagawin yon. Kaya ngayon, magre-refer muna ako sa manual. Refer muna ako sa Bible. Ito yung sabi ng Bible Alam niyo ba, kaya sinasabi namin, mag-devotion ka. Basahin mo yung Bible mo. Kasi dyan, yung manual mo yan Dyan yan ang magiging basihan mo. Alam niyo ba, the oldest temptation known to mankind is to doubt God's Word. Pinakamatandang kasalanan niya, temptation, yung pagdudahan ang salita ng Diyos. Kasi kung hindi mo alam at hindi ka sure sa Word of God, doon ka magpe-fail o magfo-fall sa temptation. You remember in book of Genesis chapter 3 verse 1? Yung deception ng serpent kay Eve, 'di ba? 'Di ba? Yung nakikita niya na yung prutas na malamang nagke-craving na siya. 'Di ba? Siguro sabi nung ahas, kainin mo na. Sabi naman ni Eve, bawal daw Tama? Anong sabi ng serpent? Did God really say? Sinabi nga ba? O, di ba? Minsan ganyan tayo pagka natutukso na tayo May basihan ka naman yung Bible. Alam mo, narinig mo na minsan Pero ang sabi sa'yo ng devil, sure ka? Ayan, di ba? Did God really say? Or did God really mean it? So anytime, church, you start thinking that question, maniwala po kayo sa akin, matatrap ka. Kasi it was Satan's original temptation na ginamit niya kay Adam and Eve. Kaya importante na alam mo ang Word. Amen. Importante po, alam mo ang Word, kaya pakisabi sa katabi mo, basa-basa ng Bible pag may time. Amen. At hindi mo lang siya basta-basta binabasa, inuunawa mo siya, iniintindi mo siya, humingi ka ng wisdom kay Lord. Amen po ba? So when making decision, the first test is, ano ang unang-una pag gagawa ka ng decision? Ang unang-unang itetest mo at tatanong mo yung sarili mo, ano ba ang sabi ng Word? Okay? Number 2. Let's go for number 2. The integrity or testimony test. Siyempre, bago ka gumawa ng decision, isipin mo muna, if you make such decision, na hindi ba ito makaka-apekto sa testimony mo as Christian? Di ba? Hindi kaya ito, baka naman maapektuhan ako pag ginawa ko itong So, that's the test of integrity. Kanina, nagbase ka kay Lord sa word niya. Ngayon, tingnan mo naman din yung sarili mo. The test of integrity is that your public life and your private life match. You walk your talk and your talk are the same thing. Ibig sabihin, kung ano ka ng Linggo, ganun ka din Lunes hanggang Sabado. Kasi meron mga tao, pag Linggo holy, pag Lunes hanggang Sabado na, nag-iiba. Nagtatransform. Di ba? Sabi niya, hindi kasi pastor, transformer. So yun yung integrity test. Ano ba ako pagkalinggo? Di ba? Paglinggo talagang hindi makabasag pinggan yung sabi nila, di ba? Mukhang holy, amoy holy. Di ba? Pero dapat lifestyle natin yun. Kung ano tayo talaga pa. Well, church, hindi ako
I'm not talking about perfection dito, ha? Even hindi naman ako perfect, church, eh. Okay, mukha lang. Okay, I'm not talking about perfection. Ang sinasabi ko dito is you strive hard. Na talagang kung kung ano ka, yung ka. Paglinggo, Lunes hanggang Sabado, 'di ba? So, kasi magagawa mo 'yan kasi kasama mo si Lord, huwag ka mag-alala. Okay, hindi dahil pressure ka, magi-give in ka na kahit alam mong mali. Pag mali, Amen. Kasi nga lang ang problema, yung iba, yung tama, minamali. Tama. Parang mag-closing prayer na nga tayo, para tahimik kayo eh. Well, church, I'm sharing this kasi this is very important. Para sa mga matatanda na nandirito, balikan nyo yung mga decision na ginawa nyo, yung mga choices ninyo. May panahon pa para magbago. Sa mga kabataan naman na nandirito, mahaba palalakbayin ninyo, importante to. Amen. Ang sabi ng Book of Romans chapter 12 verse 2, do not be conformed by the pattern of this world. Huwag kang makiayon sa takbo ng sanlibutan. Iba ka. Anak ka ng Diyos. Amen. So, church, when making decision, you have to have the integrity test. Okay. Integrity test. There are consequences to every decisions we make. Every bad decisions always leaves scars. Diba? Kasi anong principle ng Bible? You reap what you sow. Talagang haharvestin talaga natin. Pero praise God, kasi gracious naman siya. Huwag na natin hintayin dumating pa doon sa point talaga na ma-harvest natin yung mga wrong choices and bad decisions natin. Nandyan lagi si Lord. Di ba? Kaya naman tayong patawarin ng Panginoon. So, decision-making sometimes involve disappointing people. Do you agree? Basta, tinan mo, ang magiging problema mo dito, actually, it's not a problem actually. Pagka naman yung integrity mo, is doing the right thing, doing the right decision, it always involves disappointing people. May madidisappoint na may ilan lang madidisappoint sa decision mo. Okay? Pero ang goal mo is not trying to make everyone happy. Your goal is to please the Lord. Amen? Ang hirap magdesisyon. Tama ba ako? Ang hirap magdesisyon na siyempre ang inaasam mong resulta is maayos. Mahirap din magdesisyon, mga kapatid. Kadalasan mami-misunderstood ng iba. Okay? At meron pang mga tao na i-criticize yung mga decisions mo. At may mga taong kahit anong gawin mo, parang pinanganak ata na kontrahin ka. Kaya mahirap talaga magdesisyon. If you make the right choices, right decisions, sometimes there is always risk of disappointing some people. Because you will disappoint their expectations or disappoint their preferences. Pero at the end of the day, mga kapatid, our goal is not to make everyone happy. Kasi sabi nga, kung gusto mong pasayahin ang lahat, huwag ka magdesisyon. Magtinda ka na lang ng ice cream. Kasi di ba, pagka nagmakain ka ng ice cream, ang saya mo, di ba? So kung ang goal mo is pasayahin ng lahat, bigyan mo ng ice cream. Kasi pag nagdesisyon ka, hindi naman lahat, may mga madidisappoint. Okay? Pero ang goal natin is to please God. Even yung decision natin ay tough. Okay, even if it will disappoint other people, pero kung ang ikabubuti naman ng nakakarami at para sa kapurihan ng Panginoon, then so be it. May the Lord give you the wisdom in making wise decisions. Nakuha niyo po? Basta para sa kabubuti ng nakakarami, even decisions are tough, do it. Amen? Number 3, the improvement test. Ito, bago ka gumawa ng desisyon, isipin mo muna, will it make me a better person?
Pag ito ba, ginawa kong desisyon na to, makakabuti ba to at makakatulong para ako'y mas maging mabuting tao o mabuting Kristiyano? In 1 Corinthians chapter 10 verse 23 says, everything is permissible. Lahat naman pwede mong gawin kasi nga meron kang choice eh. Everything is permissible, but not everything is beneficial. But not everything is constructive. Pansinin niyo po dito, the freedom we have here as Christian, everything is permissible. Pero hindi lahat yan beneficial, church ha. Lahat ng gagawin, pwede ka magdesisyon kahit anong gusto mo. Pwede mo piliin kung anong gusto mo, pero hindi lahat makakatulong sa'yo. Will it make me a better person? Anong sabi ni Paul doon sa binasa natin? Some things are not necessarily wrong. They're not just necessary. Nakuha nyo? Anong sabi doon na, ulitin natin yung 1 Corinthians chapter 10:23. Everything is permissible, but not everything is beneficial, but not everything is constructive. So, ang sinasabi dito ni Apostle Paul, church, may mga bagay naman na hindi naman talaga mali. Hindi naman mali. Nga lang, hindi mo naman talaga kailangan. They're not essential. So, ibig sabihin nito, mga kapatid, it's not a case of good or bad. Sometimes, yung gagawin nating desisyon, hindi pala to issue ng good or bad, but rather, it's a matter between what's good and what's the best. Hindi naman pala siya wrong, hindi naman siya evil, pero piliin mo na lang yung best choice. Best decision. Okay? So many of the choices we make in life are not an issue of good versus evil. The issue is what's really best for your life. Yun. Makakabuti ba sa akin itong decision ko na to? Diba? Yung pag-church ko ba, will it make me a better person? Yung pag-attend ko ba ng cell group, makakabuti ba to sa buhay ko? Diba? Kasi alam nyo po, maraming mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Or they are morally neutral, but they are not necessary. Kailangan mo yung higher standard and ask mo si Lord. Lord, pag ginawa ko ba to, mas makakabuti ba sa akin ito bilang isang tao? Diba? So, that's what we call improvement test. Kasi, yung iba sa atin, yung life natin, nagre-revolve yan around certain things. Okay, tingnan nyo Talking about makakabuti ba sa buhay natin. Kasi yung iba, alam mo, meron din ako nakilala, no? In my journey, in my life, meron ako nakikilala. Yung buhay nila, parang pinatatakbo na lang sila ng palabas sa TV. Diba? Alam na alam niya talaga kung sino yung mga karakter ng palabas. Diba? Kabisado niya talaga kung ilang episodes. Diba? Kilala niya si Tanggol. Tingnan nyo, tama kayo, kilala nyo di ba? Kilala niya si Tanggol, pero hindi niya kilala si Peter at saka si Apostle Paul. Di ba? Kilala niya lahat ng K-pop, pero hindi si Papa Lord. Kahit isang memory verse, wala siyang alam. Mas kilala niya pa si Batang Quiapo kesa yung batang ipinanganak sa Sabsaban. Oh. Sino yung batang pinanganak sa Sabsaban? Ito mo? Sino si Batang Quiapo? Kilala ka? Si Coco Martin. Ang bilis Coco Martin. Ay, Coco Hindi kita kinikriticize. Dito pa. Some of you, mahilig magbasa ng mga novels. Diba? Kung ano-ano mga reading materials. And then, you fill your minds with all these stuffs, church. You spend hours reading ito mga to, pero walang time mag-read ng Bible. Gets nyo? Ang ibig sabihin niyan, mas marami ka pang oras sa Facebook kesa sa God's book. Tahimik na naman talaga. Okay, tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, mukhang tayo ang pinag-uusapan.
Sa pool. Bato-bato sa langit. Pag tinamaan, ikaw na yon. Di ba? Maghapon sa Facebook. Pero yung God's book, hindi man lang nabuksan. Kilala lahat ng mga celebrities, kung sino yung nakadate, kung sino yung ganito. Well, church, okay, ulitin ko ha. Ito bang mga bagay na to ay evil? No, they are not. Are they a waste of time if you spend too much time on them? Well, absolutely. Will they make you a better person? Kilala mo lahat ng mga celebrities, kung sino yung mga nakadate, kung sino-sino. Ang naging mabuting tao ka ba o naging marites ka lang? Ha. Amen. Marami kasing activities sa life natin, church, morally neutral naman. Pag sinabi natin morally neutral, hindi naman siya wrong, hindi naman siya evil, nga lang, hindi nakakatulong sa buhay natin na para maging mabuting tao tayo. They are not right or neither wrong. It's just they are not helpful. They are unnecessary. Pero parang siguro sinasabi mo ngayon, well, Pastor, may mali ba doon? Mukhang wala namang mali doon. Well, siguro hindi yun ang question eh. Ang question lagi is it making me a better person? Bakit kasi? Bakit kamo? Ba't ko nasabi sa inyo yun? Kasi you spend too much of your time. Diba? Naubos yung oras mo doon sa meron namang mas. Yung sinasabi natin, meron namang mas dapat mong pagtuunan ng iyong oras at panahon. Because God wants you to be a better person. So, yun yung number 3. Number 4, freedom test. Ayan, freedom test tayo. Bago ka gumawa ng desisyon, tingnan mo muna kung itong gagawin mo to ay addicting. Or ito ba ay pag sinimulan ko to, makokontrol ba nito o madodominate ba dito ang buhay ko? Di ba? So, no matter how appealing, church, no matter how cool it seems, if something starts to dominate your life and control it, it's a bad decision. Yung kinokontrol niya na yung life mo, di ba? Wala na, hindi na kumakain. Talagang wala nang, nung panahon namin, parang Counter-Strike, di ba? Dota, di ba? Kaya pag tinawag ni mami tsaka ni daddy, kakain na, mamaya na. Okay, anak, gawin mo nga to. Wait lang. Tama? Ano ba mga uso sa mga kabataan ngayon? Yung pinag-aanuhan nyo ng mga panahon? ML? Anyway, so, at least, naiintindihan nyo yung sinasabi ko. Naiintindihan nyo yung, now, bago mo gawin yung isang bagay na, isipin muna, baka ma-hook ako dito. Di ba? Baka ma-addict ako dito. Di ba? Ano sabi ng Bible? 1 Corinthians chapter 6, verse 12. All things are lawful for me, but all things are not helpful. Okay? All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Ibig sabihin, I'm going to decide not to do anything that dominates my life. And I won't let anything master me, consume me, or control my life. Diba, yun na eh. Yun na talaga yung buhay natin. Na parang yun na yung nagko-control sa'yo. Bakit ba importante ito? Because whatever dominates your life becomes your God. Yun na yun. There are lots of things we become addicted to. Pwede kang ma-dominate ng work mo. Diba? You can be addicted to computer. Ano pa? Addicted to money. Sa internet. Diba? Maghapon, Netflix. Kaya niyang ubusin yung isang buong episode na diba? Of course, church, it will dominate you. Sabi ng studies, there are about 2,000 classified addictions na pwede kang ma-hook. You can become addicted to almost anything. Pwede kang, di ba, merong addict sa chocolate. Di ba? Na-hook siya sa soft drinks. It start to dominate their life. It becomes their God. Minsan, nagiging bisyo na. Kaya nagsisimula ang bisyo.
So, paano mo malalaman daw kung nagpo-fall ka na in that kind of addiction? Ang question dyan is, what do I think about the most? Ano yung lagi mong nasa isip? Yun ang nagdo-dominate sa'yo. Yan. Diba? Sige nga, ano mga lagi nyo naiisip? Di ka na, di ba, pagka in love ka, di ba, hindi makakain, hindi makatulog, di ba? Ano pa? Hindi makaligo. Kasi nga, iniisip mo si love, si sweetheart. Di ba, yung lagi mo nasa isip eh. Pero iba naman, wala naman sa kanilang love life. Ang iniisip, tambay. Di ba? Ano pa? Saan kaya tatambay mamaya? Ang hirap naman ng buhay na to. Di mo alam kung saan ka tatambay. Di ba? Ano pa? Hirap na hirap ka na sa katatambay. Ano yung lagi mong iniisip? Yun ang nagdo-dominate sa'yo. When you're alone, when you're relaxed, you find yourself thinking about again and again. That's probably the thing you're struggling. Yun ang struggle mo, kung ano yung lagi mong naiisip. Yan. Sabi ni Apostle Paul, I'm not going to let anything control my life. So, kailangan pag nagdesisyon ka, isipin mo dapat hindi ako mahook dito. Di ba? Dapat si Jesus Christ lang, di ba, ang magko-control ng life natin. Anything else we put into that place will eventually dominate, control, and ruin our lives. So that's number 4. And finally, eto, the influence test. Bago ka gumawa ng isang desisyon, church, ito, principle ito ng cause and effect. Will it harm other people? One of the biggest mistakes in life na nagagawa natin, nakakalimutan natin how much our actions will influence and affect other people. Cause and effect yan, mga kapatid. Bawat galaw mo, bawat decision mo, everyday, church, nakakaapekto ka sa mga taong nasa paligid mo. Nagkakaroon yan ng devastating effect on the people around you. Okay, di ba? Meron pa nga tayong may mga iba pang mga nagsasabi, based on their culture, sabi nila, no, just think of yourself. Kung ano yung gusto mo, gawin mo. Bahala na si Batman. Di ba? Pero church, hindi ka nabubuhay para sa sarili mo lamang. The truth of it is God expects you to think more than just of yourself. In book of Philippians chapter 2 verse 4 says, let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Hindi lang yung sarili mo lang ang lagi mong iniisip. Isipin mo rin yung damdamin ng ibang tao. Amen. Isipin mo, pag ginawa ko ba itong desisyon na to, makaka-apekto ba to, may masasaktan ba ako? Pero sabi natin nga kanina, mayroong mga desisyon na it involves disappointing other people. Pero tama yung desisyon, ha? I'm talking about the right choice and the right decision. Pero dito, isipin mo rin, di ba, na sa bawat desisyon mo may maapektuhan. You can't just live your life the way you want to. You have to be aware of how it affects other people, and that's very important. Ang sabi ng Bible sang araw, church, haharap tayo sa Panginoon and we will give an account. Di ba? Mag-give tayo ng account. At alam ko, naniniwala ako, isa doon yung mga decisions natin. At marahil siguro yung mga decision natin na naapektuhan ng iba. And I believe God takes this seriously. In book of Romans chapter 14 verse 12 and 13, sabi dito, each of us will give an account of himself to God. Try to live in such a way that you will never make your brother stumble by letting him see you doing something he thinks is wrong. Church, there's no such thing as it will only affect me. Walang ganun. Everything you do has an effect or it affects on others
either directly or indirectly. Pag nagdesisyon ka, merong maapektuhan. Do you understand, church? Pag ang mag-asawa, naghiwalay, tingin nyo ba kayo lang ang maapektuhan? There's no such thing as it will only affect me. Diba? Pag nag-away ang mag-asawa, Sunday, siyempre ayaw na mag-church niyan. O siyempre, buong bahay, hindi na makapag-church. Tapos pag nag-away pa yung mag-asawa, akala mo naman, sino bang kaaway nyo? Si Lord? Kayo nag-away eh. Parang ano yan illustration yan, isipin nyo tayong lahat ay nasa isang boat. Ayan, nakasakay tayo sa isang bangka. Tapos, gumawa ako ng butas doon sa bangkang sinasakyan natin, sa ilalim. Tingin nyo ba ako lang maapektuhan? Hindi po. Lahat tayo. Lahat ng mga nakasakay sa boat. Ang tawag dyan, life. Amen. So, the influence natin sa ibang tao, maaaring nakakasakit tayo. Kaya wag nating isipin lagi na tayo lang yung nasaktan. Di ba? Naku, sinaktan ako. Pero hindi mo naiisip, hindi ka aware, ikaw din nakakasakit. Amen? Isipin din natin yun. Tayo rin, ganun din, nakakasakit din tayo eh. So as Christians, you should be interested in how you live because you are influencing other people. And people are watching you. Alam mo, ang isang mature na tao, di ba? Mature people limit their freedom for the benefit of others. Pero yung mga immature, hindi nila ginagawa yon. Okay? So, church, isipin mo bago ka gumawa ng desisyon, there's no such thing as it will affect me only. Meron talagang taong maapektuhan, whether you like it or not. So we make choices, and choices make us. Kaya itong topic na to is so important and can have such a lasting impact. Hindi lamang sa buhay natin, kundi sa buhay din ng mga taong nasa paligid natin. Pero, church, dapat ang desisyon natin, ang sentro niyan lagi, unang-una, hingi tayo ng wisdom sa Panginoon at ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya sabi natin, how to make biblically sound decisions. Kaya, church, as your pastor, I want to urge you, don't waste your life. Don't settle for the second best kasi meron namang talagang mas best pa. Don't go through life just existing, coping, getting by. Hindi ka naman nilikha ng Lord, hindi ka kinreate ng Lord dito sa earth para lang pampasikip. Di ba? Hindi ka pampasikip. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pampasikip. May plano si Lord sa'yo, kaya ka kinreate. Di ba? May purpose siya sa'yo. Okay? So, minsan nga, kung pakiramdam, di ba? Yung sa jeep, pampasikip ka lang. Kasi nung panahon namin, uso pa yung nakatayo sa jeep eh. Pag wala kaming pamasahe, tatayo lang kami sa gitna, tapos makikikandong doon sa hindi naman namin kilala. Baka bata pa kami noon, ha? Oh, pero, church, kinreate ka ng Lord, merong purpose sa'yo si Lord. Okay? Pero importante, yung paggawa mo talaga ng mga decisions. Ideal test number 1, first, tanungin mo muna yung sarili mo before making decisions. Yung gagawin ko bang decision is in harmony with the Word of God. Ano ba yung sabi ng Lord sa Word niya? Number 2, yung integrity test. Bago ka gumawa ng desisyon, isipin mo muna kung makaka-apekto yan sa testimony mo bilang isang Kristiyano. Okay? Dapat yung integrity mo, kung ano ka ng linggo, ganun ka Lunes hanggang Sabado din. Okay? And then improvement test. Improvement test is, ito bang desisyon na gagawin ko ay mas magiging mabuting tao ako. Okay? And number 4, syempre, dapat pag gumawa ka ng desisyon, yung hindi ka mahuhook doon. Kasi otherwise, pag nahook ka doon, magiging addicting yan to your life at yan ang magkocontrol sa'yo. And lastly, of course, the influence test. Will it harm other people? Kaya ngayon, church, as we depart from this place, dito sa 5 nasabi ko, maaaring meron ka ng pinapractice dito, maaaring kaya mong gawin lahat,
pero meron dito na nag-impact sa'yo. Di ba? Yun yung i-practice natin in making decisions. At naniniwala ako, Church, God, mga kapatid, sabi ng James chapter 1 verse 5, if any of you lack wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally without reproach, and it will given to him. Kaya, church, you will never be wrong pag inuna mo si Lord. Amen?